Saan ka nakakita na yung tatay, ipapadala niya yung kanyang bugtong na anak na pinakamamahal upang mamatay lang doon sa krus ng Kalbaryo? Saan ka nakakita ng dakilang ama na ibibigay ang kanyang anak bilang sakripisyo para sa kasalanan ng iba? Wala kang makikita sa sinumang ama na ibibigay ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak para magsakripisyo para sa ibang tao. Tama po ba, mga kapatid? Ang sabi rito, that He gave His only begotten Son. Sinong Son dito? Si Jesus Christ. Wala nang iba. Isa lang ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. That whosoever believeth in Him should not perish. Ang sino man daw sasampalataya sa Panginoong Jesus ay hindi mapapahamak, but have everlasting life. Anong kapahamakan? Dito sa lupa, maraming kapahamakan. Amen? Amen. Mas lalo na kapag ang tao ay pumanaw, haharapin niya yung kapahamakan ng wala si Kristo sa buhay niya. Kapag hindi sumampalataya ang tao sa Kanya, haharapin niya ang kapahamakan. Dito pa lang sa lupa, hindi na siya magiging payapa. Dito pa lang sa lupa, susuko na siya sa mga problema. Paano pa kaya sa kabilang buhay? Pagdudusahan niya ang di niya pagsampalataya sa isang anak na ibinigay ng Ama sa lupa, ang Panginoong Jesucristo. Ang tanging lang dapat gawin ng tao ay pagsisihan niya ang kanyang mga kasalanan at tanggapin ang Panginoong Jesucristo sa buhay niya. Yun lang ang gagawin mo. Hindi mo pa magawa. Hindi mo magawa yun. Ang Panginoong Jesucristo ay binigay ang kanyang buhay para sa iyo. Tapos ikaw, sasampalataya ka lang, hindi mo pa magawa. Anong mahirap doon? Yung ginawa mo, yung gagawin mo, o yung ginawa ng Panginoong Jesucristo? Ang sabi rito, for God sent not His Son into the world to condemn the world. Kaya daw pinadala ng Ama ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak ay hindi upang parusahan ang sanlibutan ito na tumalikod sa Kanya, kundi upang iligtas ang sanlibutan ito. Subalit kailangan ng tao sumampalataya sa kaisa-isang bugtong na anak na namatay sa krus. Sasampalataya ka lang para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi mo pa magawa? So ano pang dapat gawin? Wala na. Pag hindi ka sumampalataya, sabi rito, for God not sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Sa pamamagitan niya ang kaligtasan. Walang ibang magliligtas sa iyo sa apoy ng impyerno, kundi ang Panginoong Jesus. Pag dito pa lang sa lupa, tinaligtan mo na siya, hindi mo siya makikita sa langit. Kundi si Satan ang makikita mo sa impyerno. Ang sabi pa rito, he that believeth on Him is not condemned. Maliwanag po yun. Ang sino man daw sasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak. Maliwanag po yung sinabi ng Biblia, mga kapatid. Sa palagay niyo po, bakit kami pinapadala ng Panginoon sa inyong harapan? Wala kami hinihinging kapalit po nito, mga kapatid. Kami inutusan ng Panginoon, pumunta kayo doon. Ipangaral ninyo ang aking mabuting salita. At alam niyo po ba, mga kapatid, na darating na ang Panginoon? Jesus is coming very, very, very soon.
Hindi nyo ba nararamdaman, hindi nyo ba nakikita sa ating kapaligiran ang mga nangyayaring digmaan, ang mga nangyayaring lindol, ang mga nangyayaring mga tsunami? Mga kapatid, magsigising po tayo na tayo po ay nasa mga huling araw at ang Panginoong Hesus ay muling babalik. Binasa ko lang po sa salita ng Diyos. At hindi nyo ba napapansin, napakainit ng panahon natin, narito. Binanggit po yan sa Amen. Lahat ng nangyayari dito sa lupa, mga kapatid, ay palatandaan na si Jesus ay umahakbang na papalapit sa lupa. At anumang oras, anumang araw, ay pwede siyang bumalik at kukunin ng Panginoon ang mga sumasampalataya sa Kanya dito sa lupa. At ipinamumuhay ang salita ng Diyos at mga sumampalataya sa Kanya. Ang sabi nito, he that believeth on Him is not condemned. Mga kapatid, kung sumampalataya ka sa Panginoong Yesus, panghawakan mo salita niya, hindi ka daw mapapahamak. Dito sa lupa, meron ka ng katuwang sa lupa. Mga kapatid, alam ko po at alam natin lahat kung gaano kahirap mabuhay sa panahon natin ngayon. Amen? Marami sa atin sumusuko sa hirap ng buhay. At yun po ang realidad. At yun po ang totoo. Kaya kailangan mo si Jesus. Amen. Pag wala si Jesus sa buhay mo, isang araw, sasabihin mo, give up na ako. Ang sabi rito, but he that believeth not is condemned already. Ang sumampalataya sa Kanya dito pa lang sa lupa ay meron ng pag-asa, meron ng buhay na walang hanggan. Ipaparanas na sa iyo ng Diyos kahit gaano katindi ang hirap ng buhay sa panahon natin ngayon. Pag sumampalataya ka, sasamahan ka niya. Amen. Na parang impyerno dito sa lupa, parang mararanasan mo na ang langit dito pa lang sa lupa. Sa mga mag-asawa, kailangan niyo Panginoong Yesus. Sa mga singles, kailangan niyo Panginoong Yesus. Sa mga elders, kailangan niyo Panginoong Yesus. Sa mga bata, kailangan niyo Panginoong Yesus. Lahat ng tao, kailangan ng Panginoong Yesus. Wala sa atin dito ang hindi nangailangan sa Kanya at hindi siya kailangan. Napakasinungaling mo pagsasabi mo, hindi ko siya kailangan. Ang sabi sa Biblia, only fools will say that. So maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Ang sumampalataya sa Kanya dito pa lang sa lupa, habang siya'y buhay pa, hindi pag namatay. Pag namatay na siya, wala na pong ganon. Pag namatay ang tao, pupunta siya sa langit o kaya sa impyerno. Sa langit, kapag sumampalataya siya sa Panginoong Yesus, dito pa lang sa lupa. Sa impyerno, kapag dinaligtan niya ang Panginoong Yesus, yung po sabi ng Biblia, hindi po namin sinasabi yun. Sinasabi lang namin sa inyo ang totoo. At yun po ang totoo. Kapala si Jesus sa buhay mo. Pag namatay ka, huwag kang umasa, makikita mo ang langit. Pero pag dito pa lang sa lupa, tinanggap mo na ang Panginoong Yesus at sinabi mo, Panginoon, nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako, aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas. At si Jesus ay papasok sa buhay mo. At patatawarin lahat ng mga kasalanan mo. Lahat po, lahat. Ang Panginoon pang nagpatawad sa isang iglap, malilimutan niya na ang lahat ng ginawa mong mali.
Basta lang magpakumbaba ka sa Kanya. Ganon kabuti ang ating Diyos. Hindi siya nagtatanim ng galit sa atin. Dahil kung nagtanim siya ng galit sa atin, lahat na tayo nasa impyerno na. Pero ang Panginoon, nagtanim ng pag-ibig sa atin. Ipinadala niya ang kanyang tutong anak upang lahat tayo ay makaligtas. Pero kailangan ka sumampalataya sa Kanya. Dahil kung hindi ka sasampalataya sa Kanya, mapapaliwala yung pagkapako niya sa krus, yung kanyang pagbubuto ng dugo. Dahil po sa naglagay ng mga basura. Kailangan po ang inyong po mga basura, mga kapatid. Ang sabi pa rito, because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. Mga kapatid, napakasimple lang yung salita ng Diyos. Kapag sumampalataya ka sa Panginoong Yesus, dito sa lupa, nagsisi ka sa iyong mga kasalanan at tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo. Ang iyong lahat ng mga kasalanan ay pagkakawarin niya at ililigtas ka ng Panginoong Yesus. At sasamahan ka ng Panginoong Yesus sa buhay mo dito sa lupa. Hindi ka lang mag-iisa. Hindi mo na sasabihin, give up na ako. Mga kapatid, ito ang totoo, ito ang realidad. Pag wala si Jesus sa buhay mo, hindi ka tatagal sa hirap ng buhay ngayon. Amen. Amen. Kailangan mo si Jesus. Lahat ng tao, kailangan si Jesus. Si Jesus lang yung namatay sa krus para ikaw ay maligtas. Wala nang ipinako sa krus, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Kaya sampalatayanan mo siya. Kung di mo siya sasampalatayanan, mapapaliwala ang kaligtasang in-offer niya sa atin. Ang tanging mo lang gagawin, kapatid, magsisi sa mga kasalanan. At lahat naman tayo nagkasala. Kahit kami dito, nila pastor, nagkakasala din po kami. Wala po sa atin dito hindi nagkakasala. Ang sabi sa Roma 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat daw po nagkasala. Kami ni pastor nagkakasala. Lahat po tayo po nagkakasala. Walang matuwid sa atin. Pero pinagkaiba natin. Kami nagpakumbaba sa Panginoon. At pinagpasok namin ang Panginoon sa aming buhay. Tinanggap namin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas namin. Yun ang pinagkaiba natin, mga kapatid. Kaya ngayong hapon, mga kapatid, kung gagawin mo kagaya ng ginawa namin, masusulat din ang iyong pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Mga kapatid, para masulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay doon sa kalangitan, kailangan mo si Jesus tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Dahil kung hindi nakasulat ang pangalan mo doon sa aklat ng buhay, walang langit kang makikita. Yung po ang totoo. Pag kayo po napunta sa langit, pag wala si Kristo, sabihin niyo, sinungaling ako. Pero ang salita ng Diyos mismo nagsasabi sa atin, asin mo sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak. Ang Diyos ay hindi sinungaling kagaya ng tao. Ang sabi sa Biblia, ang tao sinungaling. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Pag sinabi niya, ginagawa niya, at yun ang totoo. Ang sabi pa rito, and this is the condemnation, that light is coming to the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Maliwanag po, mga kapatid. Si Jesus na po ay isang ilaw na bumaba dito sa madilim na sanglibutan ito. Dahil madilim, dahil puno ng kasalanan, puno ng karahasan, puno ng kasinungalingan, puno ng katampalasan ang sanglibutan ito. Kaya madilim. At
po yan. Wala pong natatago sa ating harapan. Kaya nga po si Jesus bumaba sa lupa para magbigay ng ilaw sa buhay mo. Sa buhay ng bawat isa sa amin. Kami po, meron na pong ilaw. Kasi kami nagpakumbaba. Tinanggap namin si Jesus bilang Panginoong tagapagligtas. Ang tanong, kayo po, mga kapatid, hindi mo alam kung hanggang kailan ang buhay mo. Maaaring ngayon buhay ka pa. Pero maya-maya, mawawala ka na. Kasi yun ang sabi ng salita ng Diyos, ang buhay ng tao ay parang usok ng sinaing. Kapag kaparaka, maya-maya, biglang nawawala. Ganun po kaiksi ang buhay ng tao, mga kapatid. Huwag mo ipaghambok ang araw ng bukas. Sapagkat ang araw ng bukas, hindi mo alam kung buhay ka pa. Kaya nga po nandito kami, dito sa San Jose, para ipahagi sa inyo ang katotohanan ng salita ng Diyos upang meron ka pagkakataon magsisi at tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas upang ang iyong pangalan ay masulat sa aklat ng buhay sa langit na siyang magiging gate pass mo para ka makapasok sa kanyang kaharian. Kung wala si Jesus, walang gate pass. Hindi si San Pablo, hindi si San Pedro, hindi si San Juan ang magtiligtas sa atin. Si Kristo lamang ang tanging nag-iisang tagapagligtas. Amen. Pag nagsabi sa iyo, meron pa ibang tagapagligtas, lumayo ka sa taong yan. Huwag mo sayangin ang oras mo at panahon mo. Si Jesus lamang. Si Jesus lamang ang tagapagligtas. Amen. Ang sabi nito, kaya ayaw ng tao sa ilaw dahil masama ang kanyang mga gawa. Tama po, di po ba mga kapatid? So mga kapatid, ang sabi pa rito, for everyone that doeth evil hated the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Ayaw ng tao masaway. Mga kapatid, hindi pa nakakapagod yung buhay natin sa kasalanan? Hindi ka ba napapagod? Marami kang nasasaktan tao dahil sa buhay mong makasalanan. Lahat po tayo naging makasalanan. Subalit, nung kumatok si Jesus sa puso ng bawat isa sa atin, ang tanong, pinagbubuksan ko ba siya? Maaaring ngayong araw na to, kumakatok siya sa puso mo. Pagbuksan mo siya, kapatid, baka ito na yung huling araw mo dito sa lupa. So mga kapatid, hindi ko na po pahapain pa. Sapagkat alam ko, ang iba sa inyo ay talagang busy sa kanilang mga gawain. Pero mga kapatid, maging busy ka dapat unang-una sa Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Mga kapatid, ito po ang sikreto para ikaw ay pagpalain. Unahin mo ang Panginoon sa buhay mo. At sinasabi rin ng salita ng Diyos, anong mapapala ng tao pag lahat ng pagpapala sa lupa ay sumakanya. Subalit ang kanyang kaisa isang kaluluwa ay mapupunta lamang sa impyerno dahil wala siyang relasyon sa Panginoon Jesus. Mga kapatid, salamat po sa inyong mga oras. Salamat po sa inyong mga oras. Pwede po kayong manalangin, sumapay po kayo sa aking panalangin. Kahit po inaan nyo lang, kayo lang nakakarinig. Sapagkat ito na yung pagkakataon para ang pangalan mo ay masulat sa aklat ng buhay. Sapagkat baka ito na yung huling araw ng Panginoon na binigay sa iyo na pagkakataon para ikaw ay maligtas. Huwag mo nang palagpasin. Huwag mo nang palagpasin. Sumunod po tayo sa panalangin. Sabihin po natin, aming Amang nasa langit, Aming Amang nasa langit, patawarin mo po ako patawarin mo. na isang makasalanan. Sa dami po ng kasalanan ko, hindi ko kayang isa-isahin po sa iyo. Panginoon, lahat po ng mga kasalanan ko, patawarin mo po. Magmula na ako magkaisip hanggang sa panahon ngayon, Panginoon,
hindi ko na kaya pang bilangin ang mga kasalanan ko. Patawarin ko lahat ng mga ito. Ako po'y nagpapakumbaba. Panginoon, patawarin po ako na isang makasalanan. At salamat, Panginoon, ako'y sumasampalataya, pinatawad mo din ako ngayong oras din ito. Kaya naman, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Sa mga oras din ito, Panginoon, pumasok ka sa puso ko. Panginoong Yesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Magmula sa araw na to, Panginoon, ikaw na lamang aking Panginoon. Salamat, Panginoon, niligtas mo rin ako sa araw na ito. At salamat din, aming Ama. Sa araw na to, sinulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Diyan sa kalangitan. Na siyang gate pass ko para makapasok ako diyan sa iyong kaharian. Panginoon, salamat ako'y napatawad mo. Ako'y nilinis mo sa mga oras na to. Ako'y din niligtas mo sa mga oras na to. At ako din, Panginoon, ay nagkaroon na ng gate pass. Papunta diyan, papasok siya sa iyong kaharian. Panginoon, salamat po sa lahat ng ito. Tulungan mo din ako, Panginoon, mula sa araw na to, mapalapit sa iyo. Kung paano mapapalapit sa iyo sa araw na to. Sa pamamagitan ng pananalangin, sa pagbabasa ng iyong mga salita, sa pagtalo ng gawain. Panginoon, ihanap mo ko ng isang church na kung saan si Jesus lamang ang itinataas. Ayoko magpagod, Panginoon, sa ibang walang saysay at walang kaligtasan sapagkat si Jesus lamang ang tanging tagapagligtas. Ihanap mo ko, Panginoon, ng isang Christian church na kung saan itinataas si Jesus upang mahanda ako sa pagparito ni Jesus sa rapture of the church. Alam ko po, Panginoon, malapit ka nang dumating. Malapit ka nang dumating. Kaya naman, Panginoon, salamat. At sa araw na to, napatawad mo ko, niligtas mo ko, at nasulat mo pangalan ko sa aklat ng buhay. Panginoon, alalayan mo din ang aking asawa, ang aking mga anak. Panginoon, dinadalangin ko rin po lahat ng mga fathers na alalahanin namin sa araw ng Sunday. Lord, dalangin ko po ang mga tatay. Panginoon, dalangin ko mga tatay, sila mismo ang maging huwaran ng kanilang mga pamilya. Sapagkat, Panginoon, sa Bible, ang Panginoong Yesus at mga alagad ay puro kalalakihan. Kaya, Panginoon, gawin mo huwaran ang mga tatay na ito. Una, makakilala sila sa iyo upang mapaayos ang kanilang mga tahanan. Salamat, Panginoon, salamat po. Sa pangalan ni Jesus, ay lahat magsabi ng Amen. Amen. Pangulit na lamang po, mga tatay, Happy Father's Day. Mga tatay, ang pinakamaganda niyong regalo sa inyong mga asawa at mga anak ay yung makipagrelasyon sa Panginoong Yesus. Sapagkat ang isang tatay na walang relasyon sa Panginoong Yesus, magulo ang utak. Magulo rin ang buhay. Alam ko po yung kasi ganun din po kami dati, mga kapatid. Wala po tayong pinagkaiba. Magulo rin ang buhay namin dati dahil nung wala pa ang Panginoon sa buhay namin. Pero nung makilala namin ang Panginoon, nagkaroon kami ng kapayapaan. Hindi na kami pinagkulang ng Panginoon sa araw-araw. Mga nanay, mga anak, ang pinakamagandang regalo ninyo sa inyo mga husband o sa inyong mga asawa at mga tatay, ipag-pray sila sa Panginoon. Dalhin sila sa Panginoon. At mga kapatid, ang pinakamagandang regalo natin sa isang tao ay ang kanyang kaligtasan. At lahat ng tumanggap sa Panginoon ngayong hapon ay naligtas na. And congratulations. Ang advice ko lang po sa inyo, manalangin kayong madalas, magbasa ng salita ng Diyos ng madalas,
at humanap kayo ng isang Christian church na kung saan si Jesus ang pinapangaral. Huwag po kayo magsasayang ng oras at panahon na hindi si Jesus ang tagapagligtas. Useless po yan, mga kapatid. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. At nawa, sa ibang pagkakataon, may balik kami ng Panginoon sa inyo dito sa lugar na ito. Marami po salamat. Marami po salamat sa inyong lahat. And God bless us all. Thank you po.